Sa likod ng tahimik na buhay. May gabi na tahimik ang lungsod. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap na parang maliliit na bituin sa lupa. Si Mara, 32 taong gulang, ay nakaupo sa kanyang bintana. Hawak ang tasa ng mainit na tsaa, pinagmamasdan ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa bubong. Sa bawat patak ng ulan, tila ba may dalang kwento, mga kwento ng nakakaan, ng mga bagay na hindi niya masabi sa iba, at mga pangarap na unti-unting naglaho o nagbago sa takbo ng panahon. Napaisip siya, kaano ba kahalaga ang mga malalaking tagumpay kung sa huli hindi mo naman nararamdaman ang kapayapaan sa sarili. Ang kanyang apartment ay maliit, puno ng mga libro, plants, at mga lumang larawan. Sa bawat sulok may kwento, may alaala. At sa gabing ito, pinili niyang tahimik lang, magmuni-muni at damhin ang katahimikan. Habang humihinga ng malalim, naramdaman niya ang init ng tsaa sa kanyang palad. Parang sinasabi nito sa kanya, Mara, okay lang na huminto sandali. Tumigil, damhin, maramdaman ang mundo. Minsan, kailangan mo ring pabayaan ang ingay ng mundo at pakinggan ang sarili. At ngayon, sa tahimik na gabi, iyon ang kanyang ginawa. Naalala niya ang kanyang unang araw sa trabaho. Ang kaba sa dibdib, ang pag-isip kung paano makipagsalamuha sa mga bagong tao at ang pag-asang makahanap ng kaibigan sa bagong opisina. Si Miguel ang kauna-unahang kaibigan niya sa opisina. Si Miguel ang tipo ng tao na laging nakangiti kahit puno ng trabaho. Sa kanya, natutunan ni Mara ang halaga ng pagkakaibigan sa gitna ng stress at deadlines. Naalala rin niya ang unang pag-ibig. Isang simpleng halakhak sa ilalim ng araw, mga pangarap na walang pangamba. Sa kabataan, lahat ay tila posible. Ang bawat kwento, bawat ngiti, bawat halik, parang walang hanggan. Ngunit gaya ng karamihan sa atin, may mga bagay na nagbago. Ang unang pag-ibig ay dahan-dahang naglaho. Ang mga kaibigan ay lumayo. At ang mga pangarap ay unti-unting nahihirapan matupad. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mara na ang buhay ay puno ng pagbabago. At kailangan mo rin matutong bumitaw sa mga bagay na hindi mo na kayang hawakan.
Ngunit hindi lahat ng alaala ay magaan. May mga araw na tila walang katapusan ang trabaho. Ang bawat deadline ay nagpapabilis ng tibok ng puso at ang bawat problemang dumarating ay parang maliliit na bato sa iyong bag na kahit gaano mo pilitin ay patuloy lang na dumadagdag. Minsan, nagtatanong siya sa sarili, bakit parang hindi ko na maabot ang pangarap na yun? Bakit parang bawat hakbang ko ay napupuno ng pagsubok? Ang mga relasyon ay nagbago rin. May mga kaibigan na unti-unting nawala at may mga taong inaasahan mo na mananatili, ngunit lumipas din. Ang pagiging adult ay hindi lang tungkol sa trabaho o pera, kundi sa pakikitungo sa mga tao, sa pagpili kung sino ang hahayaan mong manatili sa buhay mo, at kung sino ang kailangan mong bitawan. May mga gabi ring nag-iisa siya sa sofa. Tanong ang bumabalot sa isip. Okay lang ba kung hindi lahat ay perfecto? Kung hindi lahat ng plano ay nagtagumpay? At sa bawat tanong, natutunan niya na minsan, ang hindi perfecto ay sapat na. Ang pagiging adult ay pagtanggap sa kawalan ng kontrol sa ilan sa mga bagay sa buhay. Sa kabila ng lahat, natutunan niya na ang tunay na ligaya ay makikita sa mga munting bagay. Isang mainit na tasa ng kape sa umaga, isang ngiti mula sa estranghero, at isang simpleng paglakad sa parke habang sumisikat ang araw. Minsan, ang mga maliliit na sandali ang nagiging pinakamahalaga. Isang simpleng pagtingin sa kalangitan, pakikinig sa malamyos na hangin, o pagtikim ng paboritong pagkain. Lahat ng yon ay nagdadala ng kapayapaan. Ang buhay na pagtanto niya ay hindi tungkol sa malalaking bagay lang. Ang mga simpleng sandali, kahit maliit, ay may malaking halaga. At sa bawat araw, may mga munting tagumpay na dapat pagdiwang, kahit gaano pa yan kaliit. Habang tumatagal ang gabi, napagtanto ni Mara na ang buhay ay parang ilog. May agos na mabilis, may bahagi na tahimik, at may bahagi na mabato. Hindi niya kailangan hawakan ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Hindi niya kailangan ng perfect na plano. Ang mahalaga ay maramdaman ang bawat sandali. Magpasalamat sa nakaraan at magtiwala sa darating na bukas. Natutunan niya na hindi kailangan palabing malakas. Minsan, ang katahimikan, paghinga ng malalim, at paglalaan ng oras para sa sarili ang pinakamahalaga. At sa bawat gabi na tahimik, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang bawat hamon, bawat pagkabigo ay bahagi ng paglalakbay. At sa bawat sandali, may aral na natututunan. Aral na hindi mabibili at hindi matutumbasan ng materyal na bagay. Si Mara ay yumuko, hininga ng malalim at pinikit ang mata. Ang lungsod ay tahimik na muli at siya'y nakangiti kahit simpleng gabi lang ito.
Alam niya bukas ay may panibagong pagkakataon. May bagong araw na haharapin, bagong kwento na isusulat, at bagong sandali na mararamdaman. At habang unti-unting dumidilim ang paligid, iramdam niya ang kapayapaan. Isang tahimik na gabi, puno ng alaala, pagmuni-muni at pag-asa.